true, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi po ng talatang mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoon at katapatan ng Diyos ay laging bago may umaga. Amen po ba? No, narito tayo naranasan po natin ang kabutihan ng Panginoon. Kaya, I believe, narito po tayo para rin sa Kanya para sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Okay. So let's
We have a great God, and a God who's awesome in power. A God who does miracles, and because of that, He deserves our worship. Water to turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you. Let's declare it once more, no one like you, none like you. Hallelujah. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Let's start with prayer, declaring that the water will be turned into wine. Water will turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you, Lord. There's no one like you, none like you. Oh, into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Let's declare it. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Yes, Lord. And if you're for us, who can stand against us, Lord? And if our God is for us, then who will ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against us? And if our God is for us, then who will ever stop us? And if our God is for us, then what can stand against us? If our God is for us, then who will ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against us? And if our God is for us, then who will ever stop us? And if our God is for us, then what can stand against us? Hallelujah. He is a God who's great, and He's stronger. Let's worship Him. Our God is stronger, our God is stronger, our God is higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Let our voices sing to the Lord. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Our God is greater, our God is stronger, God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Yes, O God, Panginoon, kayo ang pinakadakilang Diyos at wala nang iba. You're a God who's awesome, you're strong, and you're a healer, Lord. Hallelujah. Tonight and today, Lord, we will continue to declare that you are our healer. Ikaw ang Diyos na patuloy na umihip mo ng lumana. Ikaw ang Diyos na patuloy na nagpapagaling at nagpapalakas sa may hirap. That's why at this very moment, Lord, we would like to declare our faith in you as our God who heals. Let's
so God.
full time, we declare that you are what we need, O God. Ikaw po ang kailangan namin at hindi po magbabagong katotohanan. That you are enough for us, Lord. You are enough for us. And we are continually amazed, O God, at what you're doing in our lives, for healing those who are sick, for strengthening those who are weak, for meeting us daily in our needs. We thank you, God. And today, we are here just to magnify you and exalt you as our amazing God, a God whom we cannot fathom. Salamat po, Panginoon, sa pagkatotoong namamagha kami sa kabutihan at sa kadakagaan. Karamat dapat ng puliin, Panginoon. From the highest of heights to the depths of the sea, creations revealing your majesty. From the corners of falls to the breakers of streets, every creature you need in the song that you sing, all exclaiming, indescribable, uncontainable. You place the stars in the sky and you know them by name. You are amazing, God. You're powerful, untamable, most that we fall to our knees as we humbly
dapat papurihan. At sa inyo namin binabalik ang lahat ng papurito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin sa Panginoon. And please be seated. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Sige po. Pakitignan po natin yung ating nasa kaliwan sa kanan. Pakibati po muna natin at sabihin nyo, pinagpala ko sa iyo kasi siya sa harap ito. Pinagpala ko sa iyo kasi siya sa harap ito. And this afternoon, mga magulang kapatid, tayo po ay pinagpala ng Panginoon sapagkat isa ng lang po sa ating lingkod niya ang magbibigay sa atin ng kanyang salita. Isa po sa ating elder. Ano po? At siya yung may tuturing ko na pinaka-aktibong elder dahil malikot po ito. Mga kapatid, liwaling po ito kung saan napupunta. At siya po yung pinaka-slim na elder sa atin. Welcome po natin si Kuya Bon Manubatan. Praise. Praise. Praise, praise. Praise, magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa mga baguhan, na first-timers here. Welcome to the Filipino Evangelical Christian Church. At I hope and pray that you will bless today because today is the planned day for you while you are here. Hindi po aksidente nandito kayo. Nakaplano po yan sa Panginoon upang kayo ay aming mga fellowship, aming makasama sa hapon ito. Welcome po sa Filipino Evangelical Christian Church. I want to start a story para po kayo magkaroon ng konting init. Meron pong dalawang mayaman na matatanda na sila at mayaman po sila. Sabi ng babae, matanda, sabi niya, ano bang gusto mo pag namatay ka? Ano bang gusto mo ibigay ko sa iyo? So nung malapit na mamatay ang lalaki, sabi niya, I need 10 million pesos sa aking kabaong. So sabi niya, Dan. Nung namatay po, ang lalaki, sabi niya, nagpaalam siya sa kanyang anak, sabi niya, anak, mahal na mahal ko ang iyong daddy. Kailangan ibigay ko yung kahilingan niya. Lahat ng kahilingan niya nung kami pa'y magkasama, ay binibigay ko. Ano ba hiningi niya, mami? Sabi niya, kailangan niya ng 10 million pesos sa kanyang kabaong. In short, naglagay siya gumawa siya ng box at hinahanda niya ng 10 million doon. So parang nag-alala yung lalaki, yung anak niya. Sabi niya na, mami, sayang naman yung 10 million. Ibigay na lang niya sa mahirap o sa mga charitable institutions. Sabi niya, hindi pwede. Basta ang iyong daddy ang maghihiling sa akin, ibibigay ko kahit ano. So in short, nilibing siya. Nung nandun na sa libingan, dala-dala na yung box na may halagang 10 million, talagang parang ayaw nung anak. Sabi niya, mami, sayang talaga ito. Baka yan kukunin na ng iba. Sayang yan, 10 million pesos. Sabi ng nanay, don't worry, anak. The 10 million worth in that box is just a post-dated check. Welcome po ulit sa ating mensahe sa hapong ito. Our message for today is about love. For the past 3 weeks, ang pinag-uusapan po natin lagi ay about love. At siguro po, marami nang nakarelate sa mga mensahe ng mga nakarang Friday. The first Friday was about ano bang mensahe natin nung nakarang first Friday? Sino pong nakaalala? And then, Scandalous Love was the last Friday. But the first Friday, starting all over again, the second Friday, and the first Friday was? Your love, authentic. Authentic love or synthetic love. So marami na po. So today, we will continue to study about love. Naka-on po. On. On po. Baka naka-off po. Sa gilid. Sa gilid po. Pahirap po pag hindi sa slide ito. Paano ito, Pastor? Sa gilid po. Alright? So, if you have your Bible, can you hold your Bible in your hand? If you have a Bible in your palm, PC, or smartphones, we'll just declare our dependence on the Word of God. So hold it, and we will read all together this statement of faith from APCC. Okay, let us
read all together. I believe the Holy Scriptures, both Old and New Testaments, to be the inspired Word of God, without error in the original writings, the complete revelations of His will for the salvation of man, and the divine and final authority for all Christian faith, life, at conduct. Yan po ang statement of faith ng APCC. So, shall we rise up for the reading of the Word? Shall we read all together again? Chapter 1, 1 John chapter 4, verse 16 to 21. Shall we read all together? So we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in him. This is how love is seen complete among us, so that we will have confidence in the day of judgment. In this world, we are righteousness. There is no fear in love. The perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. Anyone who loves God must also love their brother and sister. Kapura po tayo. May the Lord add more blessings to the reading of His Word. So we started our message with an authentic love, followed by a cinematic title ng ating pastor, starting all over again. And the last week is about scandalous love, for the life of Hosea. And this time we will tackle about love, about the definition, the real definition of love, as read in 1 John chapter 4, verse 16 to 21. Shall we bow our heads in prayer? Heavenly Father, we thank you for this day, O Lord. Thank you that you give us opportunity to be of service to you. Lord, we acknowledge, O God, that without your intervention, O God, without your hands, O God, we cannot understand the meaning of love. Lord, I pray that you will touch our lives, open our hearts, open our minds, focus our attentions to listen to your word, O God, so that we can understand the real meaning of love. Lord, I acknowledge, O God, I fully declare my total dependence on you. I acknowledge that apart from you, I cannot say anything, O God. Lord, use me as an empty vessel, O God, to deliver your word. I commit myself, I commit to you to deliver your word today, O God, as you bless your people. All this prayer I ask in Jesus' name. Amen. So again, we discussed last time about so many types of loves. And today, siguro, if I ask you what's the meaning of love, if you are 100 here, maybe you will give us also 100 different answers. So today, we will experience what really love means in God's point of view. Sometimes we define love according to our experience. Sabi natin, kasi dati ang manliligaw ko is kuripot, kaya ngayon napustuhan ko to kasi bunggisus itong nanliligaw sa akin. So it depends on the experience, you know. And sometimes it depends, our definition of love depends on our feelings. Kasi kahit kakaiba siya, talagang mahal ko siya. Diba? So it depends on our feelings. Sometimes it depends on our situation. Ang situation natin is, sometimes kailangan mo siya, kaya napamahal mo na siya. And sometimes, we define love, sometimes because we don't have other choice. Kasi wala na akong ibang choice eh. Huling biyahe na, kaya talagang napamahal na sa akin to. Have you ever realized kung paano nagmamahalan si Adan at si Eva? Di mo ba? Sa book of Genesis, nalaman na natin, nagkaroon siya ng anak, kay Abel at saka kay Cain. Pero during the fall of sin, naalala niyo kaya kung anong pagmamahalan meron sila? Nagtanong din kaya si Eva na, Adan, do you love me? Diba? Wala tayong recorded stories about sa kanyang pagmamahalan. Siguro kung tinanong ni Eva si Adan kung, if you love me, Adan may surely say, who else? Dalawa lang naman tayo, di ba? Wala siyang choice. So sometimes, nakakarelate tayo. So may mga couples,
Kami po sa Copos na marami po kaming mga matagal na. More than 25 years na po na kasal. Sabi nila, kaya daw sila tumagal because they have no other choice. Kaya tumagal sila. So, same with Adan and Eva, no? Na kaya sila nagmamahalan dahil wala silang choice kasi dalawa lang sila. What is love in God's point of view? The message for today is about the definition of real love. Sa verse 16, sorry po, medyo mali, no? Sa verse 16, sabi dito, and so we know and rely on the love, ngayon nalaman na natin bilang Kristiyano, we know, and then we rely on the love God has for us. Dapat po ang focus natin is the love that we know that God has for us. Yung ibibigay niya sa atin. Whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Napakaganda po, no? Pagka namumuhay tayo ng may pagmamahal, namumuhay tayo sa Diyos, at ang Diyos ay nananahan sa atin. Yun po ang totoong pag-ibig. Ang totoong pag-ibig, Diyos lamang po ang makapagbigay. Kasi kung tayo, ang pagsabihin natin, the greatest love of all. Diba? May kantang, learning to love yourself. It is the greatest love. Yun po ang mga meaning ng mga karamihan. Learning to love yourself is the greatest love. Mali po. Kahit anong mahal mo sa sarili, that is not the greatest love of all. Of course, maganda pong mahalin natin sarili, but that is not the greatest love of all. The greatest love of all is the love that we know and rely that God has given for us. God is love. Remember this, mga kapatid. God is love. Whoever lives in love, lives in God, and God in Him. Yan po ang totoong pagmamahal. Minsan po tayo mga Kristiyano, nakakaroon tayo ng katambayan spiritually, no? Minsan, parang ayaw mo mag-church. Alas 4 na, parang ayaw mo bumangon. Minsan nung pag nag-church ako, pag kumanta ako, walang kabuhay-buhay. Parang hindi ko may taas ang kamay ko. Di ba? Nakakaroon na kayong gano'n. Minsan, talagang tamad tayo. Hindi tayo excited na maging Friday na. Pag Friday na, parang pagod na umalis sa bahay. Parang ayaw mong pumasok sa trabaho. Minsan, parang ayaw mong tingnan ng iyong asawa. Di ba? Ayaw mong tingnan yung mga kaibigan mo. Tamad na tamad kayo. Pag ganun po ang naramdaman niyo, mga kapatid, something is missing. Someone is missing. Missing is love. And if love is missing, God also is missing. Kaya mga kapatid, madali pong palatandaan ang mga taong mature na sa buhay Kristiyano. Kahit pagod na pagod sila, nakikita mo sila, kahit pahirapan ng mga amo, sige pa rin ng trabaho. Bakit? Because meron silang pagmamahal sa kanilang trabaho. Kahit pahirapan pa yan. The love of God that lives in them, yan pong nagtulak sa kanila upang magporsige kahit kahirapan mo, kahit overtime mo naging overtime, nandun pa rin kalakasan ng isang Kristiyano. Yan po ang mature na Kristiyano. Kaya pag tinamad po kayo, go back to this word. God is love. Whoever lives in God, and God in Him. Yan po ang verse 16. So verse 17, when love is perfected among us, we will have confidence on the day of judgment. How can we boast God's love in Him? Sabi niya, when love is made complete, ibig sabihin yung made complete, pinaprocess. Ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, pinaprocess. At hindi yan bigla tinanggap mo siya, mahal mo na siya, o mahal ka niya. Made, it should be perfected among us. So that we will have confidence in the day of judgment, because in this world, we are like Him. We are like Jesus, you know. So, perfected po. Pinoprocess po ang pagmamahal ng Panginoon para sa atin. Sa John chapter 13, verse 23, yung pong sumulat ng book of John, the Gospel of John, sabi niya, one of them, the disciple, whom Jesus loved. Patandaan niyo po yung nakablo. Yung praise na yan is written maybe 6 times or 5 times in the book, in the Bible, but it can only be found in, of course, the Gospel of John. Dahil siya pong sumulat niyan.
was reclining next to him. Ito po yung the Last Supper, no? Na sabi ni Jesus, nung nagkaroon siya ng spiritual trouble nung kumakain sila, sabi niya, one of you will betray me. Ang nakaupo po katabi ni Jesus Christ is John, reclining next to him. Ito po ang picture ng nagmamahalan ng isang alagad, isang amo, ano? His Lord. Reclining, ano ba ibig sabihin ng reclining? Yung sumasandal. Di ba? Nung nagsalita si Jesus, kasi sabi niya, one of you will betray me. Si Peter po, hindi po siya nakasandal kay Jesus. Ang sabi niya, parang siniko na si John. Sabihin mo nga John kung sino yan. Mamaya mapagbintangan tayo. Diba? Sabihin mo nga, tanungin mo siya kung sino yung magbibitray sa atin. Sumandal po si John kay Jesus at binulong po niya, who is he, Lord? At binulong po ni Jesus Christ kay John. Ang sabi, yung bibigyan ko ng tinapay, matapos kong isaw-saw sa plato ang tinapay at yung bibigyan ko, siya ang magbibitray sa akin. Yun nga ang nangyari, sinausaw niya yung tinapay at binigay kay Judas, and the rest is history. What can be found here? You know, si John is boasting the love of God. Pansinin niyo po, kaya niyang sabihin, the disciple whom Jesus loved. Kaya niyo bang sabihin na mahal kayo ng Diyos? Kaya niyo bang ipagmalaki na mahal kayo ng Jesucristo? Si John, kaya niyang isulat. Bakit? Yung 11 ba hindi mahal ng Panginoon? Pwede sabihin, bakit? Si Peter pa hindi mahal ng Diyos? Hindi mahal ng Lord Jesus Christ? But John, he can boast that this disciple whom Jesus loved, kaya niyang sabihin. And he mentioned it maybe 4 times, 5 times in the Gospel of John. Was reclining next to him. Para yung baby, di ba? Yung baby pag sumanda sa nanay, ramdam na ramdam ang baby ang pagmamahal. Hindi niya kayang isandal ang kanyang sarili sa ibang nanay. Yan po ang picture na nabamahalan. Picture God loves to His children. Yan po ang... I want to show you just an illustration. Huwag po kayo magbibigla. Kasi mayroon po illustration of a woman reclining to a man, showing her love to the man. Huwag po kayo mabibigla. This is just an illustration of reclining, ano? So ito po, ang kanilang pagre-recline. Huwag po kayo mabibigla. Yung couple na yan, nag-celebrate po ng kanilang 17th anniversary last Saturday. 17 years na po silang nagtitiisan. Nagtitiis sa sobrang pagmamahal. Di ba? So, 18 years ago, nagliligawan sila. Yun po ang kuha nila. At hanggang sa ikinasal sila at dinala dito sa Middle East. Yan po ang picture or illustration ng babaeng reclining. No? Picture ng sumasandal. Okay? So much for that. Verse 18 sabi, there is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has something to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Siguro po, kayo po ay nakikisali na rin sa mga viral news sa Twitter. Siguro, marami po din may Twitter account. And sa Facebook. At nagkaroon po ng na-rattle po ang mga Christian life, Christian people all over the world. Kasi po ang isang balita na nagkaroon ng less eating virus sa Pangasinan. Di po ba? So ako po nagugulat, marami po din Kristiyano na nagano sila, pray for Pangasinan. Kontakin niyo po mga Kristiyano, mga kasamahan po sa Saudi, nagano sila, nag-send ng viral information about pray for Pangasinan because of this less eating na nangyari. Why? Bakit po? Because years back, meron pong isang Indiano na nag-prophesy na in Pangasinan there will be a deadly disease that will scatter all over the Philippines and all over the world at mag-umpisa po sa Pangasinan. So natakot po. Bakit? Because earlier in 2010, this Indian
college prophet, Mr. Sandu Sundar, sabi niya na magkakaroon ng mga lindol, magkakaroon sa Bohol, magkakaroon ng mga floods, magkakaroon ng bagyo sa Samar, Leyte, Bohol, Compostela, Davao, at yun po nangyayari. Kaya natakot po ang tao. Tayo po mga Kristiyano, kung sino po yung natakot, basahin lang po na verse 18. Pag wala pa kayong pagmamahal, doon po kayo matakot. Bakit? Because fear has something to do with punishment. Pag natakot po kayo, ibig sabihin may mga kasalanan kayong ginawa. Simple lang po yun. Diba? Earlier sa 17, if you have that love, if the love is perfected in your life, you have that confidence on the day of judgment. Hindi na kayo takot mamatay. Hindi na kayo takot magkaroon ng mga ketong na yan kung sakali man nadamo sa inyo. Bakit? You have that confidence to face the judgment. But fear has something to do with punishment. Natatakot po tayo. And the DOH investigated and it is a hoax. Hindi po totoo yun. It is a common disease of leprosy and psoriasis. Meron pong tatlong tao sa lugar na yon, nagkaroon na sila ng ketong at psoriasis, at yung isa, tinigil niya ang pagkagamot. Bakit? Because of too much allergies. Hindi niya kinaya ang allergy sa gamot na sa ketong, kaya lumala ang kanyang sakit. But it is normal. It is common disease na nangyayari. Hindi lang naman sa Pangasinan may ketong, sa lahat ng lugar meron. So huwag kayo matakot. Huwag po tayo magpapaniwala sa mga prophecies o sa mga balibalita sa internet o sa social network. Ang paniwalaan po natin ay Diyos lamang at ang kanyang salita. Amen po ba? Si Peter, here's another picture. Sabi ni Peter, ang Last Supper, bago ako Last Supper, nung nag-discourse po si Jesus Christ, sabi niya, pupunta ako, hindi kayo makakapunta. Sabi ni Peter, Lord, saan kayo pupunta? Why can't I follow you? Sabi niya, I will lay down my life for you. Ito, tingnan ko. Kanina po, sabi ni John, whom Jesus loved. Si John po, the disciple, he is boasting the love of Jesus Christ, or the love of God. Dito naman, on the other way around, Peter is boasting his love to God. Sabi niya, Lord, patay kung patay, sasamahan kita kahit saan. I will lay down my life for you. Anong sabi niya ng Panginoon Jesus? Talagang isusugal mong buhay para sa akin? Sabi niya sa verse 38, anong sabi ng Panginoon Jesus? Will you really lay down your life for me? I tell you the truth. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. Nangyari nga, ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi inabot ng 24 hours. On the same day, nung inaristo po ang ating Panginoong Jesus, inasok sa loob, nasaan po si John? At nasaan si Peter? Si Peter nasa labas, nag-ikot, nandun sa fireplace, nasa may gate. At sa kanyang pagtatago, mayroon pa rin nakakakilala sa kanya. Di ba ikaw yun? Ang kasama ng nasa loob? Sabi niya, hindi ko kilala yan. He denied the Lord Jesus Christ 3 times, samantalang kapapangako lang niya, Lord, patay kung patay, I will lay down my life for you. Sasamahan kita kahit saan ka pupunta. Kaya ladies, mag-ingat po kayo sa mga taong mahilig mangako. Wives, mag-ingat po kayo sa mga husbands na mahilig mangako ng ibibigay ang stars, moons, lahat ibibigay sa iyo. Sabihin niyo sa mga nangako sa inyo, I will wait the rooster crows para malaman mo kung gaano ka kasinungaling. Di mo ba? Take note mga kapatid. Ang taong magbibigay, bakit siya nagbibigay? Dahil meron siya pagmamahal ng galing sa Diyos. Yan po si John. Si John is a picture of a man who is showing love by grace. Bakit? Ang pagmamahal niya nandun sa Diyos. Si Peter is a man that shows a love of based on law. Ano ba yung based on law?